Isang maong na jacket at leather skirt ang sinuot ni Ellie. Nag-lipstick na rin siya ng black at nagsuot ng malalaking hikaw. Naglagay rin siya ng fake tattoo na rose sa kanyang leeg. Perfect! Nakangising saad ni Ellie habang nakatingin sa sariling reflection niya sa salamin. Tuwang-tuwa siya dahil na-achieve niya ang bad girl sexy look. Malaki ang kanyang hisi. Sa itsura niya, ine-expect na niya na ayawan siya ng kadig niya, lalo na at alam niyang isang businessman at workaholic na lalaki ang kanyang kadig ngayon. Hindi nga niya alam kung paano nakapag-set ng date ang kanyang ina sa lalaking yon. Habang tinitignan ng kanyang muka, iniisip niya na paniguradong aatras kapag nakita ang kanyang itsura. Ayos sana niyang siputin dahil busy siya sa trabaho niya sa OC Company, pero kailangan dahil malalagot siya ng kanyang ina dahil ito ang nag-arrange sa date niya. Alam niya kung ano ang kasunod na pakikipag-setup ng kanyang ina ng date. Ito ay ang pagpipilit ito sa kanya na magpakasal. Kaya habang maaga pa, gumagawa na agad siya ng paraan para masiguro na ma-turn off ang kadate niya na inarrange ng kanyang ina. Mabilis siyang umalis sa kanyang apartment at tinungo ang restaurant na sinabi ng kanyang ina. Inikot niya ang kanyang tingin sa kabuuan ng restaurant. Lahat ng customer ay halatang mayaman. Hinanap niya ang table 9 para natuos siya sa kanyang kinaupuan na makita ang itsura ng lalaki. Marahan siyang napalunok. Itsura pa lang ay halatang strikto. Hindi maipinta ang muka at panay tingin sa relo nito. Habang naglalakad, hindi niya namalayan na nasa harap na siya nito. Hi! Excuse me? Ikaw po ba si Mr. Orly Quinto? Maagat niyang tanong. Pinilit niyang umayos tayo at tumakto na parang sika. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagtingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Lihim siyang napangisi. Yes, Ellie Garrett. Tama. Ikinagagal ako makilala ka. Tumayo ito at inilahad ang kamay. Napatingin naman siya dito. Agad na nabura ang kanyang ngiti dahil sa inakto dito. Hindi niya akalain na ngumiti ito sa kanya. Hindi man lang siya nakaramdam ng pandidiri nito sa kanya. Hindi ngayon inaasahan. Ang alam niyang Orly Quinto ay masungit, babad sa trabaho, at na lamang alam niya yon dahil minsan na ito naging usapan ng kanyang mga kaibigan noon at ngayon, hindi niya inaasahan na nandito na ito sa harap niya. Ako rin, ikinagagal ako rin na makilala ka. Halos bulong na sabi niya. Kinuha niya ang kamay nito ngunit agad din na bumitaw na makaramdam siya ng kuryente na magtama ang balat nila. Umupo ka, Ellie. Pinaghila pa siya nito na upuan kaya hindi niya mapigilan na sundan ito ng tingin. Salamat, sabi niya. Nakadekwatro siyang umupo. Sandali siya nitong tinitigan at napailing. Tinawag nito ang waiter at binigyan sila ng menu. I-serve niya sa amin ang pinakamahal niyo na specialty. Taas noon niya sabi at hindi na nag-abala pa na tignan ang menu. Sigurado po ba kayo, ma'am? Hindi makapaniwalang tanong ng waitress. Tumango siya at lumingon kay Orly. Okay lang naman, di ba? Gusto ko kasing kumain na mamahaling ngayon. Ngumisi siya na parang nang aasar. Ibigay niyo ang gusto niya. What my baby wants, my baby gets. Kumindat pa ito sa kanya. Napangiwi siya sa reaksyon nito. Hindi niya inaasahan ang pagkindat nito sa kanya. Tila kinikilig naman ang waitress sa sinasabi nito. Napaiwas sa lamang siya ng tingin. Sinabi naman ng waitress ang mga specialty nila bago umalis. Na makalayo ang waitress ay peke naman itong umupo kaya napatingin siya rito. So Ellie, kamusta ka? Kalmadong tanong nito habang nakatingin ng diretso sa mata niya. Okay lang. Maganda pa rin. Mahangin niya sabi. Kagat-labi niyang pinipigilan ang sarili na matawa. Gusto niya magbukhang mayabang para ma-turn off ito sa kanya ng tuluyan. Kita ko nga. Gusto ko ang style mo. Fierce and sexy. Buti at sinapot mo ko. Ngumisi ito. Napangiwi na lang siya. Sa totoo lang, ayoko sana eh. Mahal ang oras ko. Pero
Kailangan kitang siputin dahil baka may iba na namang iseset ang ina ko na date. Umakto ito na parang nasaktan. Aray, parang sinasabi mo na rin na napilitan ka lang, Ellie. Parang ganoon naman talaga. Diretsahan na sagot niya. Magkano bang oras mo? Gusto kitang i-date ulit after nito. Desidido nitong sabi. Lumawak ang kanyang ngiti sa tanong ni ito. Mahal, baka di mo kaya. Pang-aasar niya pa. Try me. Hamon pa nito, umayos siya ng upo at nilapit ng kaunti ang mukha niya rito. First, gusto ko ng sasakyan. Para kung gusto mong i-date ako, hindi ako mahirapan na siputin ka. Pangalawa, gusto ko ng mansyon. Para kung sakaling mag-work ang pagde-date natin, may matutuluyan na tayo. Panghuli, gusto ko mag-send ka sa akin ng pera. Kapag gusto mo akong i-date, syempre, kailangan ko ng panggas. Lumawak ang ngiti sa kanyang labi na makita ang hindi maipinta nitong muka. Kung hindi mo kaya... Okay, walang problema. Pagpuputol pa nito sa kanyang sasabihin. Sure ka ba? Hindi mo naman kailangan gawin kung napipilitan ka. Paninigurado niya pa. Hindi ito umimik at kumuha ng kung ano sa bulsa ng coat nito. May sinulat ito sandali at saka binigyan sa kanya. Kunot noon naman niya itong tinanggap. Halos sa laglag ang panga niya na makitang tseke pala ito at 1,000,000 pa ang nakasulat. Napaawang ang kanyang labi. Tumingin siya rito na parang hindi makapaniwala. Ang galing mo mameke, Mr. Quinto. Wow, may talent ka sa ganito ha? Pilit siyang tumawa para kahit papaano ay maibsan ang kaba na kanyang nararamdaman. Alam niyang totoo iyon. Ayaw lang niya tanggapin na totoo iyon. Nakaya siyang bigyan nito ng ganoong kalaki na pera nang hindi man lang nagdadalawang isip. Ngumisi ito. Hindi ang peke, Ellie. Excuse me. Sumama biglang pakiramdam ko. CR lang muna ako ha? Tarantay niya sabi at pinutol na sasabihin ito. Hindi na siya naghintay pa na sumagot ito at agad na niyang kinuha ang kanyang purse. Iniwan ang tseke at umalis na. Dumiretso siya sa comfort room at sinigurado muna na hindi nakatingin si Orly sa direksyon niya bago siya lumabas ng restaurant. Na makasakay siya ng taxi ay doon siya nakahinga ng maluwag. Napabuga na lamang siya ng hangin, tila mali yata ang desisyon niya na magmukhang gold digger. Dahil wala man lang paki si Orly kahit gaano pa kalaki ang magastos ito sa kanya. Dumating siya sa kanyang apartment na okupado pa rin ang kanyang isip. Habang nililinisan ng sarili at binubura ang kanyang fake tattoo sa leeg, pilit niyang kinakalimutan ang mga nangyari kanina. Pero bumabalik pa rin ito, kaya naman inabot siya ng madaling araw bago nakatulog. Nagising na lamang siya bandang 8:00 ng umaga na daig pa ang panda sa laki ng eye bags. Dahil late siyang nagising, ay late rin siyang pumasok sa trabaho. Pagdating pa niya sa kanya mesa ay hindi pa mapakali ang kasamahan niya sa trabaho, kaya naman nagtaka siya. Sherlyn, ano nangyari? Bakit balisa ang lahat? Walang kamuang-muang na tanong niya sa kasamahan niya ngayon ay busy rin sa paglalagay ng lipstick sa labi. Hindi mo ba notes, girl? Dadating ngayon ang bago nating CEO. Bibisita raw yun sa bawat department, kaya kailangan na maghanda. Sagot pa nito na parang kinikilig. Mas lalong kumunot ang noon niya. Bakit nagme-makeup pa kayo? Di ba dapat busy na kayo sa gawain nyo? Baka mapagalitan pa kayo niyan. Napangiwi ito sa sinabi niya. Hay nako girl, hindi mo ba alam na sobrang faffable ang bagong CEO natin? Ginawa lang namin to para, alam mo na. Malaki ang ngiti sa labi na sabi nito at kumindat pa. Alam naman niya ang ibig sabihin nito kaya napailing na lamang siya. Nako, umayos kayo. Baka mamaya, may sabit pala yan. Matapos itong mag-ayos ay umupo ito sa katabing cubicle niya. Hindi no, single na single pa girl. Hindi na lamang pinansin ni Ellie ang sagot nito at tinuon na lamang ang pansin sa kanya mga gawain.
Marami pa siyang kailangan i-process sa payroll ng mga empleyado sa OC company. Everyone, tingin muna rito. Pagpukaw pansin ng accounting manager, nabaling ang atensyon niya rito. Kagagaling na ng bago CEO natin sa HR department. Sunod na pupunta na CEO ay dito. Alam niyo naman siguro ang dapat gawin, di ba? Sabay-sabay kami na tumango. Huminga ng malalim ang kanilang accounting manager at tila kinakabahan din. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Inaluwa roon ng lalaking hindi niya inaasahan. Good morning, sir. Sabay-sabay na bati ng kanyang kasamahan maliban sa kanya. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig dahil sa gulat. Nakita pa niya ito nilibot ang tingin hanggang sa huminto ito sa kanya. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Nahiya siya dahil sa inakto niya sa date nila kahapon. Miss Garrett, follow me in my office. Seryosong sabi nito at mabilis na tumalikod. Ang mga kasamahan niya na walang alam tungkol sa kanila ay hindi makapaniwala na tumingin sa kanya at tila nagtataka. Napapikit na lamang siya ng mariin. Ellie, paano nalaman ni sir ang pangalan mo? Tanong agad ng babae na nasa katabing mesa niya. Hindi naman makapagsalita si Ellie. Hindi niya alam kung anong isasagot. Mabuti na lang at tumapit sa kanila ang kanilang accounting manager kaya nabaling ang atensyon nila roon. Ellie, sundan mo na si Sir Quinto. Utos ito at tinapik pa ang balikat niya na para bang sinasabi nito na good luck. Wala siyang nagawa kundi tumango at sinundan nga si Orly. Na makarating siya sa CEO's office ay huminga siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Pagkatapos ng kumatok ay tsaka siya pumasok. Bakit ang tagal mo sumunod? Pungad na tanong agad nito at tila naiinip na. Pasensya na po sir. Nauutal niya pang sabi dahil sa kaba. Napakagat siya sa labi. Parang kahapon lang ang siga-siga niya tapos ngayon ay ang hinhin na niya. Bakit ka biglang umalis kahapon? Pag-iiba nito sa usapan. Sumandal ito sa headrest ng kanyang upuan. Po? Anong kahapon po? Maang-maangan niya pa dahil malabo namang mamukaan siya nito dahil iba naman ang itsura niya kahapon. Ellie, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Kahit pa ibang itsura mo kahapon at ngayon, ay mamumukaan pa rin kita. Diretsong sabi naman nito. Napangiwi naman siya sa pagiging seryoso nito. May emergency po. Pagsisinungaling niya at umiwas ang tingin. Really? Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Nagsisinungaling ka ba? Direktang tanong nito. Akmang sasagot na sana siya nang magsalita ulit ito. Anyway, kaya kita pinatawag dahil sa deal natin kahapon. Gusto kong matuloy yun. Tumayo ito at tumakad palapit sa kanya. Hindi ako pumapayag. Ayoko. Hindi ko naman tinanggap ang tseke. Kinakabahan niya sabi at napaatras nang mas lalo itong lumapit sa kanya. A deal is a deal, Ellie. Kailangan mong tanggapin yun. Huwag ka mag-alala. Hindi kita minamadali. Hindi rin kita didistorbohin sa trabaho mo. You can work during weekdays, pero sa akin ka kapag weekend. Sabi pa nito. Dahil sa kakaatras niya ay tumama ang likod niya sa malamig na pader hanggang sa makorner siya nito. Hinawakan nito ang panga niya at inangat ang kanyang muka kaya napatingin siya rito. Hindi niya maiwasan na titigan ang halos perpekto nitong muka. Mas lalo niyang nakita ang kagapuhan nito sa malapitan. Hinawakan pa nito ang iilang hibla ng kanyang buhok at inipit sa kanyang tenga. Papayag ka naman, di ba? Paos sa tanong nito. Dahil sa sobrang lapit nila ay naamoy niya ang mabangong hininga nito. Okay. Nauutan niya pang sagot. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag. Masyado siyang nadala sa tingin nito sa kanya. Pero may kondisyon ako. Maagap niyang dagdag. Umatras ng kaunti si Orly at nilagay ang kamay sa bulsa nito. Okay. Sabihin mo sa akin.
Baka pwede kong i-consider. Walang gana na sabi nito. Kapag magde-date tayo, hindi tayo dito sa malapit, sabi niya pa. Tumaas ang kilay nito. Napangiwi na lamang siya. Ang bilis ng transition nito. Parang kahapon lang ngingiti-ngiti ito sa kanya. Pero ngayon, sobrang sungit ito. At bakit? Tanong pa nito. Ayokong may makakita sa atin na kakilala natin. Ayokong maging topic sa kumpanya mo. Ayokong ma-issue. Honest niyang sabi. Hindi ito agad umimik at tumitig lang sa kanya. Kung ayaw mo, huwag na nating ito. Okay, papayag ako. Putol nito sa sasabihin niya sana. Umiwas siya ng tingin. Kinakabahan siya. At the same time ay natatakot siya dahil hindi niya alam kung saan hahantong ang deal nila. Gaya ng napag-usapan, patago sila kung mag-date. Sa unang date nila ay dinala siya nito sa Paris, France, na hindi niya lubos ay inaasahan dahil ni minsan na hindi pa siya nakapunta rito. Unang beses niya yun, kaya naman sinulit na niya. Kumain sila sa sikat ng restaurant at lakad-lakad. Bakit mo ba ito ginagawa? Kuryosong tanong niya na makauwi na sila sa hotel kung saan sila nag-stay. Magkaiba sila ng room unit. Kasalukuyan itong nasa silid niya dahil gusto raw muna nitong tumambay habang hindi pa inaantok. Ang alin? Tanong nito habang nakaupo sa sofa habang nasa kandungan nito ang laptop. Itong pakikipag-date mo sa akin. Sabi ko na sa'yo, di ba? Gusto kitang mas makilala pa. Sagot pa nito. Napahinga siya ng malalim. Hindi ka ba nasasayangan sa pera mo? Pwede naman sa Pilipinas pa rin tayo mag-date, pero sa ibang probinsya lang. Natigilan ito at dahan-dahan na nag-angat ng tingin. Tumingin ito ng diretso sa kanya, kaya naman napalunok siya. Hindi sayang ang pera ko, Ellie. Makita lang kita na masaya. Masaya na rin ako. Kaya hindi ako nagsisisi na dinala kita rito. Na dito nag-date. Sabi nito. May naramdaman siyang kiliti sa kanyang tiyan nang marinig ang sinabi nito. Umiwas siya ng tingin dahil sa mainit na titig nito. Peke siyang tumawa. Para ka namang boyfriend ko sa lagay ni ito. Napapikit siya na mariin dahil sa lumabas na salita sa bibig niya. Mas lalo pang tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa dahil doon. Ellie. Tawag pa nito sa kanya. Otomatiko siyang napatingin dito. Maaari ba ako maligaw sa'yo? Sandaling napatitig si Ellie kay Orly. Sinubukan niyang basahin ang ekspresyon nito, ngunit mahirap itong basahin. Pwede ba na, while dating, while getting to know each other, maliligaw din ako sa'yo? Mas lalong natuos si Ellie sa kanyang kinaupuan. Seryoso ka ba? Ikaw? Maliligaw? Hindi makapaniwalang tanong niya. Boss niya to. Empleyado lang siya. Orly, huwag kang magpadalos-dalos. Mag-isip ka muna. Hindi mo pa nga ako kilala eh. Wala ka ring nararamdaman. Mahinang sabi niya. Sakto lang para marinig nito. Ellie, hindi ako makikipag-date ulit sa'yo ngayon kung wala ako nararamdaman. Huminto ito sandali at saka huminga ng malalim. Ellie, gusto kita. Gusto lang, pero hindi mahal. Mahinang bulalas siya pa. Ano? Nakahinga siya na maluwag na hindi pala nito narinig. Mabilis siyang umiling. Wala, ang sabi ko, ikaw ang bahala. Nakita niya ang pagngiti nito na tila naging masaya sa sagot niya. Okay, maghanda ka na. Saan? Takan tanong niya. Na mahulog sa akin. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ka mahulog sa akin. We will work this out. Sabi pa nito at kumintat. Napaiwas naman siya ng tingin at bihim na napakagat sa labi para pigilan ang sarili na mapangiti. After ng usapan nila ay hindi niya akalain na totoo nga ito. Na makabalik sila sa Pilipinas at bumalik sa trabaho ay hindi pumapalya ang pagbibigay nito sa kanya ng mga chocolates, flowers at teddy bear.
Sa loob ng isang buwan, nasanay na rin siya sa sweet messages nito. Ellie, pwede ka na magpatay ng flower shop niyan? Pangaasar pa ng kasamahan niya si Charlene nang maabutan siya nitong nag-aayos ng isang punpong ng pulang rosas sa vase sa bago niya lang na nabili. Hindi nga maiwasan mamula sa sinabi nito, kasalukuyan siyang nasa trabaho. Kapag dumami na, siguro pag-isipan ko. Panggatong naman niya sa biro nito. In fairness, consistent yung secret admirer mo ha? Hindi pumapalya sa pagbibigay ng gifts? Sabi pa nito sabay upo sa table nito. Secret admirer ang tawag ng kasamahan niya sa maliligaw niya. Hindi pa kasi nila ito nakikita kung sino ang laging nagbibigay sa kanya roon at hindi naman niya sinasabi sa mga ito na ang boss sila ang nanliligaw sa kanya. Ayaw niyang ma-issue pa. Hanggat maaari, gusto niyang maging pribado ang tungkol sa kanila ni Orly. Sana nga tumagal, sagot naman niya. Isang buwan pa lang kasi naman itong nanliligaw. Marami pang maaaring magbago. Ay, tinamaan ka na, te! Asar pa nito at ngumisi. Umupo siya at pinuksan ng kanyang laptop. Ewan, labas sa ilong na sabi niya. Kahit pa ideday niya ito sa iba ay alam niya sa sarili niya na unti-unti siyang nahuhulog dito. Ipinagpasalamat na lamang niya at hindi na ito nagsalita pa. Maya-maya narinig naman niya ang pagbukas ng pinto kaya nabaling ang atensyon niya roon. Napakunot ang noon niya na makita si Orly na nakatayo sa may pintuan habang nililibot ng tingin ang paligid. Nagsitayuan ng mga kasamahan niya. Ganoon din siya. Good morning, sir. Sabay-sabay na bati nila habang siya naman ay yumuko lang. Magsiupo kayo. Handito lamang ako dahil maimportante lang akong tinignan. Makabuluhang sabi nito habang ang mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanya. Umiwas naman siya ng tingin. Sabay-sabay naman silang nagpasalamat at umupo na. Ramdam niyang kinakabahan ng kasamahan niya. Baging siya. Hindi siya kinakabahan dahil sa takot na nagkamali dahil nandoon ang CEO. Kundi kinakabahan siya dahil baka mapansin ng mga kasamahan niya na may namamagitan sa kanila. Ramdam niya ang tingin nito habang naglalakad palapit sa direksyon niya. Nang huminto ito sa likod niya ay napalunok naman siya. Bakit di ka nag-reply, sweetheart? Bulong na tanong pa nito sa kanya. Lumapat pa ang mainit na hininga nito sa leeg niya. Hindi ko alam na nag-text ka. Naka-silent mode ang phone ko dahil alam mo naman na bawal mag-cellphone during office hours. Mahinang sabi niya habang nakatingin pa rin sa laptop niya. But you're an exception. Anyway, pumunta lang ako dito dahil nag-aalala ako. Dahil baka napano ka. Balik na ako. See you mamayang lunch, sweetheart. Sabi pa nito, sinadya pa yatang lakasan ng kaunting boses ito nang sabihin ang salitang sweetheart para asarin siya. Lumakad na ito. Na makalayo ito ay nakahinga naman siya na maluwag. Kunwari pa itong tunitingin sa ginagawa ng ibang kasamahan niya na siyang ipinagpasalamat naman niya. Kinabahan ako roon na! Bulalas ang isang kasamahan niya at napasandal sa headrest ng upuan nito. Ganoon din naman ang iba. Kita niya kung paano nakahinga na maluwag ang mga ito. Bakit kaya biglang pumunta yun dito? Takang tanong pa ng isang kasamahan niya na siyang ikinalunok niya. Nang lumingon sa kanya na sabay-sabay ang kasamahan niya ay agad siyang umiwas sa tingin. Ellie, umamin ka nga. Umangat ang kanyang tingin. Ramdam niya ang namumuong pawis sa noo niya dahil sa kaba. May nagawa ka bang mali kaya pumunta si sir dito para kausapin ka? Seryosong tanong nito. Nakahinga naman siya na maluwag. Akala niya kung ano nang sasabihin nito. Mabilis siyang, naku, wala. Baka may tinigdan lang siya. Hindi lang naman siya sa akin nagbasid, kundi pati rin kina Charlene at Mika. Rason niya pa. Noong una ay parang hindi pa naniwala mga ito, ngunit kalaunan ay nagibit balikat lang din ang mga ito at bumalik sa trabaho. Nakahinga naman siya na maluwag dahil doon. Na mag-lunchtime na ay sinadya niyang magpahuli dahil hindi naman sa cafeteria ng kumpanya ang diretsyo niya kundi sa opisina ni Orly.
Nang makalabas ang kanyang mga kasamahan ay agad siyang pumunta sa opisina nito, bit-bit ang lunchbox na pagdalawahan na. Sakto namang wala ang sekretary niya sa labas kaya nagtuloy-tuloy na siya. Pasensya na kung natagalan. Kain na tayo? Sabi niya agad sabay sarado ng pinto. Pagharap naman niya ay napaatras siya na makitang hindi pala ito nag-iisa. Nasa loob ang sekretarya nito at parang may nire-report pa. Nagkatingin na sila ni Orly habang ang sekretarya naman nito ay pabalik-balik ang tingin nilang dalawa. Jaisa, maaari ka nang lumabas. Mamaya na lang tayo mag-usap. Seryosong sabi nito sa sekretarya. Dahan-dahan naman tumango ang sekretary nito na halatang naguguluhan. Okay, sir. Yumukod naman ito bago lumakad. Nang makalabas ito ay tsaka agad siya napabuga ng hangin. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Lumakad lang siya palapit dito at umupo sa pang-isahan na upuan. Nasa harap niya ang maliit na pabilog na lamesa. Okay ka lang? Inangat niya ang kanyang tingin. Sumalubong agad sa kanya ang nag-aalalang mukha nito. Hindi mo kailangan mag-alala kay Jaisa. Alam kong hindi niya ipagkakalat kung ano man ang narinig niya. Pagpapagaan nito sa loob sa kanya. Huminga siya ng malalim. It's okay. Kain na lang tayo. Ayaw niya pa. Pilit siyang ngumiti rito. Wala na rin naman siya magagawa pa kapag malaman na ng iba. Hindi naman nila pwedeng itago habang buhay. Okay, mag-o-order na. Wag na. Nagbaon ako. Ito na kainin natin. Pagpuputol niya sa sasabihin sana nito. Isa-isa niyang binuksan ang Tupperware kung saan nakasilid ang kanin at ang niluto niya. Ikaw ba nagluto niyan? Tanong nito agad. Bakas sa boses ito ang tuwa. Tumingin siya rito at ngumiti. Yeah, kaya kailangan mo itong kainin. Ngumiti naman ito na matamis. Kahit hindi mo sabihin, kakainin ko talaga. Basta luto mo. Kumindat ito kaya napailing na lamang siya. Hindi niya lubos sa akalain na ang masungit na CEO ay ganoon umakto kapag sila lang dalawa. Nang matapos buksan lahat ng Tupperware ay nagdasal naman sila bago kumain. Habang kumakain ay hindi maiwasan ni Ellie na mapatingin kay Orly na ganadong-ganado. Grabe! Ang sarap ng luto mo! The best! Puri pa nito habang ngumunguya. Ang OA mo? Parang adobo at afitada lang eh. Natatawang sabi niya at napailing. Ito ang pinakamasarap na adobo at afitada na natikman ko. Sus! Huwag mo akong binobola. Hindi ako nadadala sa mga ganyan, no? Uminom siya sandali ng tubig at tumingin dito. Totoo, walang halong pambobola. Ito ang pinakamasarap na adobo at afitada na natikman ko. Kumbinsi pa nito. Ngumiti na lamang siya rito. Salamat kung ganoon. Di bale, lulutuan ulit kita bukas. Umangat naman ang mukha nito at ngumiti. Talaga? Bakit bukas lang? Di ba pwedeng habang buhay na? Nang magtama ang mata nila ay mabilis siyang umiwas ng tingin. Hindi man niya sasabihin, alam niya sa sarili niya na kinikilig siya sa sinabi nito. Abat, hindi mo po ako maid, sir. Biro niya pa at pilit na tumawa. Ngumiti naman ito ng nakakaloko. Alam ko, wala naman akong balak na gawing ka maid. Maging asawa, meron. Sandali silang nagkatitigan. Ramdam na ramdam niya ang sinseridad nito habang sinasabi ang salitang yon. Hindi alam ni Ellie kung ano ang sasabihin. Buti na lamang at may kumatok kaya nabaling ang atensyon nila roon. Inayos niya ang kanyang sarili dahil tapos na rin naman siya. Kailangan ko na umalis. Tanantay niya pang sabi, sabay tayo. Nang hindi ito umimik ay agad naman siyang lumingon. Na makita na kayuko ito, bigla naman siya na konsensya. Mamaya na lang pala. Hintayin mo na kita na matapos bago ako aalis. Nawi niya pa sa sinabi niya. Agad naman ito nag-angat ng tingin. Umaliwalas ang mukha nito. Talaga? Hindi ka magagalit kapag makita pa tayo dito? Sunod-sunod na tanong nito.
Imbes na sagutin ito ay ngumiti lamang siya. Shh! Kumain ka na lang. Malapit na mag 1 PM mo. Kailangan mo ng energy para sa file sa papermahan at babasahin mo. Pag-iiba pa niya sa usapan. Para naman itong bata na sumunod. Pinanood niya ito, kumain hanggang sa matapos. Hindi niya namalayan na nakatitig na pala siya rito. Salamat sa pagkain, sweetheart. Malambing na saad nito nang matapos itong kumain. Maingat naman niyang binalik ang mga Tupperware sa lunch bag niya. Medyo naiilang pa rin siya sa tuwing tinatawag siya nito na sweetheart, kaya tumango na lamang siya. Balik na ako sa trabaho ha. Paalam niya pa matapos magligpit. Sige, hatid na kita. Sagot naman agad nito. Sige. Sagot niya agad na siyang ikinabigla nito. Maging siya. Noon kasi ay hindi siya pumapayag kapag iahatid siya nito dahil baka makita sila ng empleyado nito na magkasama sila. Ma-issue pa. Pero ngayon, nanibago siya sa sarili niya. Naging padalos-dalos siya. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa kanya at nagkaganoon siya. Totoo? Baka sa mukha nito ang saya. Tumango siya. Oo, pero hanggang sa labas ng opisina. Okay? Mabilis itong tumango at kinuha ang lunch bag sa kamay niya. Yes, ma'am. Masusunod po. Biro pa nito at sumaludo pa. Natawa na lamang siya at marahan hinampas ang balikat nito. Baliw. Sa'yo. Dugtong naman agad nito. Napailing na lamang siya at nauna nang lumakad. Baka hindi niya mapigilan ang sarili niya at baka masagot niya ito nang wala sa oras. Narinig naman niya ang mabilis sa pagsunod dito sa kanya at pinagbuksan pa siya nito ng pinto. Paglabas sila ay nakita naman niya ang sekretarya nito na nakaupo sa mesa nito. Good afternoon, sir. Bati naman nito. Tanging pangulang ang isinagot ni Orly dito. Napailing na lamang siya sa pagiging masungit nito. Tumingin siya muli sa sekretarya nito at ngumiti bago lumakad. Sinabayan naman siya nito sa paglakad. Mabuti na lang at wala silang nakakasalubong dahil batid naman niya na nasa kani-kanyang opisina ng empleyado nito dahil mahigpit nitong pinagbabawal ang pagpasok ng late. Bawat minuto ay may kalta sa sahod kaya iniiwasan ng mga ito na malate. Sabay silang huminto nang nasa labas na sila ng opisina. Pasok na ako sa loob, paalam niya pa. Akmang kukunin na niya ang lunch bag nang mabilis itong nilayo ni Orly. Hindi pa rin ba kita pwedeng ihatid hanggang sa table mo? Mahinahon na tanong nito. Umiwas siya ng tingin. Okay. Alam ko naman. Sa susunod na lang kapag pwede na. Ngumiti ito. Halatang napipilitan. Hindi ka ba natatakot? Diretsong tanong niya. Kumunot naman ang noo nito. Takot saan? Na baka masira ang pangalan mo na dahil sa akin. Baka sabihin nila na ang cheap mong tao dahil pumatol ka sa... Ellie, hindi ka cheap. Hindi mo lang alam. You are far more precious than gold, diamond or pearls. Please, don't even think about that. Again. Malumanay na sabi nito at marahan na pinisil ang kamay niya. Napaiwas siya ng tingin. Hindi niya mapigilan na mapakagat sa labi para pigilan ang sarili ng ngumiti. Aaminin niya. Kinikilig siya. Ang hilig mo talaga mambola, ano? Tara na nga, sabay na tayo. Aya pa niya rito. Pagbukas niya sa pinto ay nakita naman niya ang sabay-sabay na pag-angat ng tingin ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Pabalik-balik ang tingin ng mga ito sa kanya at kay Orly na nasa likuran niya. Peke naman na umubo si Orly kaya bumalik sa kani-kanyang gawain ng kasamahan niya. Habang naglalakad siya papunta sa table niya, ay nakasunod lang sa kanya si Orly. Nang nasa tapat na sila ng table, ay huminto naman siya at humarap dito. Salamat sa paghatid, mahinang sabi niya. Ngumiti naman ito sa kanya at nilapag ang dala nitong lunch bag sa mesa niya. Ikinagagalak kong ihatid ka rito, sweetheart. Mamaya, hihintayin kita sa labas. Ihahatid kita pa uwi. Imporma pa nito. Wala naman siyang nagawa kundi tumango. Okay, bye-bye.
Kumindot naman ito sa kanya at nilagay ang dalawang kamay sa bulsa nito bago tumalikod at lumabas sa opisina. Ellie, bakit sabay kayo ni Sir? May something ba sa inyo? Gusto ka ba ni Sir o ikaw ang may gusto kay Sir? Sunod-sunod na tanong ng mga kasamahan niya na makalabas si Orly. Nabatawan na lamang siya. Kung noon ay kinakabahan siya, ngayon ay hindi na. Para nagkaroon na siya ng lakas ng loob dahil sa mga binitiwan nitong salita kanina. Handa na sana siyang sasagot na tumikim ang kanilang manager kaya natahimik ang mga ito at siya naman ay napatikom ang bibig. Office hours ngayon. Mamay na kayo mag-usap sa personal niyong buhay. Mag-focus muna kayo sa trabaho. Sita pa nito. Mabilis naman silang sumunod. Inabalay niya ang kanyang sarili sa trabaho. Nang uwian na, ay kanya-kanya namang retouch ang mga ito. Mukhang nakalimutan naman ng mga ito ang nakita nila kanina, kaya nakahinga siya ng maluwag. Siya naman ay sumandal sa headrest at binuksan ang cellphone. Maya-maya ay may pumasok na mensahe galing kay Orly, kaya agad niya itong sinagot. Handa ka na, sweetheart? Pababa na ako. Basa niya pa sa text ito. Napangiti naman siya. Oo, palabas na rin ako. Sinilid niya ang kanyang cellphone sa kanyang sling bag at saka kinuha ang kanyang salamin para tignan ang sarili. Inayos niya ng kaunti ang sarili bago umalis. Paglabas niya ng opisina ay nandoon na si Orly. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kausap itong babae. Hindi lang basta-basta na pakikipag-usap dahil nakangiti ito sa babae, bagay na hindi naman madalas itong ginagawa. Empleyado rin ito ng kumpanya nito. Hindi niya rin makita kung sino ito dahil nakatalikod. Ni hindi nga niya nakitang itong nakangiti sa sekretary nito at mga kasamahan niya. Hindi naman niya marinig ang pinag-uusapan nila dahil malayo ito na kaunti sa kinatatayuan niya. Sa puntong yon ay nakaramdam siya ng kaba at pagkabahala. Tinatanong niya ang kanya sarili na paano kung masyado lang siyang assuming na sa kanya lang ito ngumingiti. Paano kung sa tuwing tumatalikod siya ay may iba rin pala itong pinapangiti? Paano kung hindi lang pala siya? Muli siya napatingin sa dalawa na agad naman niyang pinagsisihan. Yumakap kasi kay Orly ang babae at hindi malang ito pinigilan ng lalaki. Hindi niya na may paliwanag pa ang kanyang naramdaman. Napaatras siya dahilan para tumama ang kanyang likod sa matigas sa bagay. Agad siyang lumingon. Napaawang ang kanyang labi nang makita ang kasamahan niyang si Ethan. Naku, pasensya na Ethan, hindi ko sinasadya. Natarantang sabi niya. Ellie, okay lang. Di naman ako nasaktan. Natatawang sabi pa nito. Nakahinga naman siya na maluwag. Palabas ka na? Sabay na tayo. Aya pa nito sa kanya. Unang beses niya itong makausap, kaya naman hindi niya maiwasan na mamangha. Lalaking-lalaki kasi ang boses ito. Check na check kapag hot nerd ang hinahanap. Pero kung ikukumpara para kay Orly, mas lamang si Orly. Wow! Marunong ka pala magsalita. Bulalas siya pa. Mas lalong lumakas ang tawa nito at napailing. Oo naman. Anong kala mo sa akin? Robot? Napakamot siya sa batok. Hindi naman. Nanibago lang kasi ako sa opisina. Hindi ka naman nagsasalita. Nakipit palikat ito. Work is work. Dapat nakafocus lang. Pinapasweldo ako ng maayos kaya magtatrabaho rin ako ng maayos. Napangiwi naman siya sa sinabi nito. Nahiya siya sa sarili niya dahil minsan hindi niya maitatanggi na nagsa-cellphone siya. So ano? Labas ka na? Sabay na tayo. Tanong nito ulit. Tumango naman siya. Handa na sanang lumakad nang pagharap niya ay sumalubong sa kanya ang seryosong mukha ni Orly. Magandang hapon po, sir. Magalang na bati pa ni Ethan dito. Ngunit hindi ito binati ni Orly pabalik. Lumihis ang tingin ni Ellie sa tabi ni Orly. Nagtaka siya na makitang wala na sa tabi nito ang babaeng kausap nito kanina. Sweetheart, uwi na tayo. Mahinahon ang pagkakasabi ni Orly, ngunit may diin. Napatingin naman si Ethan kay Ellie. Ganoon din si Ellie.
Ngunit naunan siyang umiwas ng tingin na makita ang naguguluhan nitong tingin. May lakad pa po kami ni Ethan, sir. May paperwork pa po kami na kailangan tapusin. Pagsisinungaling pa niya dito. Sa gilid ng mga mata niya ay kita niya ang pagkunot ng noo ni Ethan, kaya humarap siya rito at tumingin dito na parang nakikiusap na sabayan siya sa tip niya. Oo sir, panggatong pa nito. Nang lumakad ito palapit sa kanya, ay pigil naman siyang huminga. Kinakabahan siya sa susunod na gagawin nito. Then gawin niyo rito. Bakit kailangan sa labas pa? Provided naman dito ang mga gamit niyo. Matigas na sabi nito. May dadaanan din kami pagkatapos ng paperwork, sir. Magalang naman yung sabi. Hindi naman ito agad nagsalita. Hanggang sa marinig niya ang marahan na pagbuntong hininga nito. Okay, bukas, susunduin kita sa apartment mo. Ingat ka sa lakad mo. Paalam pa nito. Tumango lamang siya. Akala niya ay aalis sa ito. Ngunit nagulat siya na lumapit ito sa kanya. Napatingin naman siya dito. Uminit naman bigla ang pisngi niya na bigla siya nitong hinalikan sa noo bago tumalikod. Sinundan niya ng tingin ang likod nito hanggang sa maglaho ito. Nabalik lang siya sa ulirat na marinig ang pag-ubo ni Ethan na ngayon ay nasa tabi pa rin pala niya. Ellie, okay ka lang? Namumula ka. Tanong ito sa kanya. Umiwas siya ng tingin. Okay lang. Pasensya ka na kanina ha. Napilitan ka patuloy na magsinungaling. May paperwork rin naman talaga akong tatapusin sa bahay. Kailangan kong ilista ang iba pang financial transaction. Napangiwi siya. Ang dami mo palang ganap sa buhay. Nagibit palikat ito. Sanay na. Ethan, tungkol kanina. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Hindi ko ipagsasabi sa ibang nakita ko ngayon. Putol pa nito sa sasabihin niya. Ngumiti siya rito ng pilit. Salamat. Nagsimula na silang maglakad palabas ng building. Ipinagpasalamat na lamang niya at hindi na siya tinanong pa nito tungkol sa kanila ni Orly. Tahimik na sila hanggang sa maghiwalay sila ng landas. Nang makarating siya sa apartment niya, ay pagod niya itong binuksan. Nagulat naman siya na sumalubong ang seryoso mukha ni Orly na nakaupo sa sofa ng nakadekwatro. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Sunod-sunod na tanong niya rito, sabay sarado sa pinto. Imbes na sumagot ay lumapit ito sa kanya. Napalunok siya na makita ang hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Halos dumikit na ang katawan nito sa katawan niya dahil sa sobrang lapit. Nagpipigil hininga naman siyang yumuko ito ng kaunti para magpantay ang kanilang mukha. Yumuko naman siya para iwasan ang tingin nito, ngunit hinawakan nito ang kanyang panga at marahang mapaangat ang kanyang tingin. Habang ang isang kamay naman nito ay nasa dingding, kaya ang sitwasyon niya ay parang na-corner niya ito. Akala ko ba may lakad kayo? Tanong nito at inipit pa ang iilang hibla na buhok niya na humarang sa kanyang muka. Napalunok siya. May emergency sa kanila kaya umuwi na ako ng diretso. Ipinagpasalamat na lamang niya at hindi siya nautal kaya nagbuka itong makatotohanan. Umiwas siya ng tingin. Hindi, pwede bang lumayo ka ng kaunti? Kailangan ko pa magbihes. Nakahinga naman siya na maluwag na sinunod naman nito ang pakiusap niya. Paano ka nakapasok dito? Tanong niya ulit. Umalis siya sa harap nito at nilapag ang kanyang bag sa mesa at umupo siya sa pang-isahan na upuan. Kumuha ako ng spare keys sa may-ari ng apartment. Sinabi ko sa may-ari na kailangan ko kausapin na masinsinan ang girlfriend ko dahil mukhang hindi kami okay. Parang wala lang nasabi nito. Kung hindi lang sana niya naisip kung paano itong ngumiti sa ibang babae ay baka kanina pa siya nagpipigil ng ngiti. Napaiwas siya ng tingin. Anong pinagsasabi mo? Walang tayo. At saka wala naman tayong problema kaya wala tayong dapat pag-usapan. Labas sa ilong na sabi niya. Dumaan sa mata ang lungkot dahil sa sinabi niya. Pilit lang itong tinatakpan sa pamamagitan ng isang pilit ng ngiti. Kung wala tayong problema, bakit ka ganyan?
Bakit bigla ka naging cold? Nagtaka nga ako kasi okay naman tayo kanina noong hinatid kita. Tapos ngayon bigla ka ng lamig. Mahinahon, pero baka sa tinig nito ang lungkot. Ayaw naman niya sabihin ng direkta rito dahil unang-una sa lahat, walang sila. Hindi pa niya ito sinasagot kaya wala siyang karapatan na sumbatan ito tungkol sa babaeng nakita niya. Baka naman humusga lang siya agad. Masyado lang siya nadala sa bugso ng kanyang damdamin. Huminga siya ng malalim. Orly, wala tayong problema, okay? Pagod lang siguro ako sa trabaho kaya nagkaganoon ako kanina. Dahilan niya pa. Baka naman talagang tamang hinala lang siya. Talaga? Hindi ka rin galit? Paninigurado nito. Bakit naman ako magagalit? Dahil tinawag kitang sweetheart kanina at pumasok ako dito sa apartment mo nang walang paalam. Malumanay nitong sabi at napalapi pa. Napatawa na lamang siya sa inakto nito. Parang baby damulag lang. Ang laki-laki na, pero nagpapababy pa rin. Hindi ako galit. Basta sa susunod, magpaalam ka lang kapag papasok ka sa apartment ko. Okay? Parang bata naman itong tumango. Napangiti na lamang siya. Kahit paano ay nawala sa isip niya ang tungkol sa babae kanina. Tara na nga, ipagluluto kita ngayon ng dinner. Ano gusto mong ulam? Tumayo siya at hinawakan ang kamay nito. Sabay silang pumunta sa maliit niyang kusina. Yung tilapia mo. Ano? Gulat niya sambit at napabitaw rito. Napayakap naman siya sa sarili niya habang si Orly ay napakunot ang noo at ilang sandali pa ay malakas sa humalakhak kaya sinamaan niya ito ng tingin. Sweetheart, mali ang iniisip mo, okay? Ang ibig ko sabihin, gusto kong makatikim ng sinigang na luto mo. Paglalinaw pa nito at nagpipigil ng tawa. Ayusin mo kasi! Naasar na sabi niya at mabilis itong tinalikuran. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili niya dahil kung ano-ano lamang ang pumapasok sa isip niya. Sweetheart, galit ka na naman. Lambing pa nito na may halong pang-aasar habang siya ay sinumulan ng kunin lahat ng lekados para sa lulutuin niyang sinigang. Ikaw, Orly ha? Kapag di ka talaga tumigil, sisipain kita palabas rito. Padanakot niya pa at sinamaan ito ng tingin. Sumeryoso naman ito at tumakto pa na parang sinisip ang labi. Yan! Ganyan dapat. Kung sa trabaho, ikaw ang boss. Dito, ako ang masusunod. Kaya umayos ka. Sermon niya pa. Opo, sweetheart. Sagot naman ito na parang pinalagpas lang sa tenga ang sermon niya. Napailing na lamang siya at isimula na magluto habang si Orly lamang ay tahimik lamang na nanonood sa kanya. Sweetheart? Pambasag pa nito sa katahimikan. Tahimik na naghihintay si Ellie sa sasabihin niya habang naguhugas sa karne at mga sahog. Tungkol sa sinabi mo, sa mansyon at sasakyan, nakaredy na ang papeles tungkol doon. Nasa sekretarya ko na. Bukas sa bukas, makukuha mo na ang titulo ng lupa na pinagtatayuan ng mansyon, maging ang papel ng sasakyan. Pagbubukas pa nito sa usapan, sandali siyang napatigil. Hindi niya mawari ngunit parang may kung ano na sumaksak sa puso niya. Nasasaktan siya dahil parang sinasabi na rin nito na mukha talaga siyang pera. At yung cheque, hindi ko na kailangan ng mga yun, Orly. Putol agad niya rito. Sweetheart, it's not what you think, okay? Hindi ko iniisip na gold digger ka or something. Alam ko namang ginawa mo lang yun sa first meet natin dahil gusto mong ma-turn off ako sa'yo. Kaya ibibigay ko ang mga yun sa'yo as a gift. Mahinahon na paliwanag nito. Napanguso naman siya. Wala na siyang masabi pa dahil alam na nito. Pero kahit na, hindi ko matatanggap yan, Orly. Malaking halaga yan. Isa pa, okay na ako dito. Nakakatulog naman ako na maayos. At saka, lagi mo naman ako sinusunod. Rason niya pa. Matapos isalang ang kaldero sa apoy, ay agad siyang humarap dito. Sure ka ba? Paninigurado pa nito. Tumango naman siya at ngumiti. Oo naman. Tumitig ito sandali sa kanya.
Maya-maya pa ay ngumiti ito sabay sabi na, Ang wife material mo talaga. bigla namang uminit ang mukha niya. Kahit hindi niya itatanong, alam niya sa sarili niya na namumula siya. Magbibihis lang ako. Tarantang sabi niya at pumasok sa kanyang kwarto sabay sarado ng pinto. Napasandal siya roon at napahawak sa dibdib. Hindi naman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso at napabuga ng hangin. Kumabaliw man itong puso ko sa kanya. Sana ganoon din siya. Bulong niya sa hangin habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Alam niyang mukha siyang desperada ngunit wala siyang pake. Nagabing yun ay umalis din kaagad si Orly pagkatapos kumain ng dinner. Kinabukasan ay sinundo naman siya nito at sabay na pumasok sa opisina. Dahil maaga naman sila ay walang nakakita sa kanila kahit pahinatid siya nito sa opisina niya. Ilan sandali pa ay nagsitatingan naman ang mga kasamahan niya. Guys! Alam niyo ba ang chismis? Tanong ng isang kasamahan niya na si Ella na kararating lang at naghahabol pa ng hininga. Ano bang meron? Tanong pa ng isang kasamahan niya na kakaupo lang. Naintriga naman siya kaya tumingin siya dito. Well, nakita lang namin si Sir Quinto na may kasamang babae. And take note, nakaakbay si Sir sa babae. Napakunot naman ng kanyang noo. Si Ethan naman ay napalingon sa kanya. Tumingin ito sa kanya na parang nagtatanong kung siya ba ang tinutukoy nitong babae. Ngunit umiling siya. Maging siya ay hindi alam kung sino ang babaeng tinutukoy nito dahil hindi naman siya nito inakbayan kanina. Sino? Nakita mo ba? Tanong pa ni Ethan. Umiling si Ella. Hindi nga eh. Sayang. Pero, empleyado rin dito. Naka-uniforme rin. Kagaya na sa atin. Pahabol pa nito. Na magtama ang tingin nila ni Ethan ay una siyang umiwas ng tingin. Parang tinutusok ng karayom ang puso niya sa narinig nito. Baka naman namalikmata ka lang. Sige, magtrabaho na tayo. Sabi pa ni Ethan at humarap sa computer. Napabuga na lamang siya ng hangin at binuksan ng kanyang laptop. Masyadong mabagal ang kanyang kilos dahil masyadong okupado ang kanyang utak. Bumukas naman ang pinto ng opisina kaya napatingin siya roon. Bumalik din ang tingin niya sa laptop niya nang makitang si Charlene. Inuna niyang buksan ng kanyang email dahil baka may importanteng email. Teka, parang pamilyar yung quote mo, Charlene. Bulalas bigla ni Ella. Hindi na siya nakiusyoso pa at tinuon na lamang ang atensyon sa pagtingin sa kanyang email. Ito ba? Sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya ang pagtaas ng coat nito. Pinahiram lang to sa akin. Maikli daw kasi masyado ang pencil skirt ko. Wala naman akong mahaba-habang skirt dahil pinatayan pa ako. Napatingin siya kay Charlene doon. Maiksi nga ang skirt nito kumpara sa kanya. Nang tumingin siya sa skirt nito ay lumihis naman bigla ang kanyang tingin sa coat na sinasabi ni Ella. Sana all nagkikare. Tudyo pa ni Ella rito. Napakunot ang kanyang noo. Tila may namumuong luha sa gilid ng mga mata niya. Pamilyar nga ang coat nito sa kanila dahil ito ang coat na suot ni Orly. Umiwas siya ng tingin at napakagat na lamang sa labi. Narinig naman niya ang marahan na pagtawa ni Charlene at hindi na sumagot pa. Pilit niyang pinoproseso ang lahat. Simula noong makita niya si Orly kahapon na may kausap na babae at ngayon na nagpahiram ito ng coat. Tumingin siya sandali sa cellphone niya pero tila sinasaktan lamang ang sarili niya dahil wala siyang nakikitang mensahe mula dito. Pilit niyang winawaksi sa isipan ng tungkol kay Orly at binabad na lamang ang sarili sa trabaho. Ni hindi nga niya namalayan na lunchtime na at siya na lang mag-isa sa opisina kung hindi pa pumasok si Orly. Sweetheart, bakit andito ka pa? Lunchtime na. Mamaya na yan. Salubong pa nito sa kanya. Hindi siya umimik. Hindi rin niya ito tinapunan ng tingin at sumandal lang sa headrest ng kanyang upuan. Pumasok sa isip niya na baka naman pinuntahan lang siya nito dahil gusto lang talaga nitong makita si Charlene at hindi siya.
Pasensya na, may tinapos lang. Gutom ka na ba? Yung niluto ko para sa'yo, dalhin mo na lang sa opisina. Mahinahon na sabi niya nang hindi tumitingin kay Orly. Hindi, sabay na tayo. Pinal na sabi nito. Humarap siya rito. Wala na nga itong suot na coat. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Sinilid niya ang kanyang cellphone sa kanyang purse. Nakita naman niya ang pangiti nito nang lumakad siya palapit dito, bitbit ang purse at lunch bag. Kailangan kong putan si mama ngayon. Ikaw na lang munang kumain. Pagsisinungaling niya pa, binigay niya dito ang lunch bag. Nawala agad ang ngiti nito. Naaawa siya rito, pero mas naaawa siya sa sarili niya. Kasi kung papatagalin niya pa, ay baka hindi na siya makakabangon pa mula sa pagkahulog nito. Kaya mas mabuti pa na habang maaga pa ay umiwas na lamang siya. Gusto lang naman siya nito. Gusto lang. Ang laking pagkaiba nun sa pag-ibig. Hindi na siya nagsalita pa at lumabas na. Hindi din naman siya hinabol kaya mas lalo siya nasaktan. Sumakay siya ng taxi at dumiretso siya sa isang restaurant sa Maxim's Best. Iyon ang paborito niyang restaurant dahil maganda ang view. Ang restaurant ang napapalibutan ng iba't ibang klase ng bulaklak. Kadalasan na kumakain doon ay mga foreigner. Good afternoon, ma'am. Usual order, ma'am. Bati sa kanya ng waitress. Kilala na rin naman siya ng mga crew dahil madalas siyang doon tumatambay. Nahinto lang simula noong nanligaw sa kanya si Orly. Yes po. Magalang niya sagot at nagbayad. Umupo siya sa usual spot niya, malapit sa may bintana. Buti na lang at walang nakaupo roon. Habang nakatingin sa labas, naaaliw siya sa ganda ng mga bulaklak. Though marami namang bulaklak sa vase niya na bigay ni Orly, pero iba pa rin doon. Masarap sa mata at nakaka-relax din dahil sa simoy ng hangin. Maya-maya pa ay sinerve na sa kanya ang order niyang steak and halo-halo. Masyado siyang nag-enjoy kaya hindi niya namalayan na lagpas alauna na pala. Ready na sana siyang bumalik sa opisina nang makita niya ang pangalan ni Orly sa screen ng kanyang cellphone. Ilang beses niya itong tinitigan bago naisipan na sagutin. Sweetheart, are you okay? Nandito ako sa opisina mo. Wala ka. Okay ka lang ba? Bahit sa boses ito ang pag-aalala, pero noon ay natatouch siya kapag ganoon. Ngayon ay nasaktan siya. Inisip niya na baka naman ito pumunta sa opisina ay para makita si Charlene. Natagalan lang, pero on the way na ako. Walang gana na sabi niya. Mabilis siyang lumabas ng restaurant at pumara ng taxi. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Sweetheart, may problema ba? Mahinang tanong nito sa kabilang linya. Mabilis siyang umiling kahit hindi pa siya nito nakikita. Wala naman. Sige, bababa ko na ha. Papunta na rin ako. Sagot niya at hindi na hinintay ang sasabihin pa nito at agad nang pinutol ang tawag. Nang makarating siya ay agad din siyang bumaba. Malaki ang bawat hakbang niya dahil sayang naman ng bawat minuto na ibabawas sa sahod niyang kung babagal-bagal siya. Dinikit na muna niya ang daliri sa biometric attendance machine bago pumasok. Pagpasok naman niya ay nasa kanya lahat ng tingin ng mga kasamahan niya. Nilibot niya ang kanyang tingin hanggang sa huminto ito sa mesa niya kung saan nakaupo si Orly habang nakadekwatro at halatang hinihintay siya. Mabilis siyang lumakad palapit dito. Good afternoon po, sir. Bati niya at yumuko pa. Tumayo naman ito. Nilapag niya ang kanyang purse sa mesa. Ramdam niya ang tingin ng mga kasamahan niya sa kanilang dalawa. Ellie, sumama ka sa akin sa opisina. Mahinaw nitong sabi at tumalikod na. Napakagat naman siya sa labi. Kinakabahan siya. Tahimik niya itong sinundan hanggang sa makapasok sila sa opisina nito. Ellie, may problema ba? Nag-aalala nitong tanong pagpasok pa lang nila sa opisina. Humarap ito sa kanya kaya nagtama ang tingin nila. Bumara ang kanyang lalamunan. Una siyang umiwas ng tingin. Wala naman, sir. Natagalan lang talaga ako dahil may ginagawa pa ako. Dahilan pa niya. Wala na siyang pake kung maniwala man ito o hindi.
Kumain ka na ba? Pag-iiba nito sa usapan. Agad naman siyang tumango. Kita naman niya na tila nakahinga ito na maluwag. Mabuti naman. Sige, maaari ka nang bumalik sa trabaho. At saka, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, sweetheart. Paalala pa nito. Tumango naman siya at pilit na ngumiti. Sige sir, salamat po sa concern. Akmang tatalikod na sana siya nang hawakan nito bigla ang presuhan niya kaya napahinto siya. Hintayin mo ko mamayang uwian. Okay? Ihahatid kita. Malambing na sabi nito, malamlam ang tingin na pinukol sa kanya. Tinanggal niya ang kamay nito na nakahawak sa kanya at tinago ang kamay sa likuran. Hindi mo na po kailangang ihatid pa uwi. Simula ngayon kasi ay sa bahay na ako uuwi. Hindi na sa apartment na tinutuluyan ko. Lason niya pa. Gusto lang talaga niya na iwasan ito. Ganoon ba? Hindi ba kita pwedeng ihatid sa inyo? Para rin formal kong makausap ang pamilya mo. Hihingi din ako sa kanila ng permiso. Sabi pa nito na animoy determinado. Pilit siya nang ngumiti. Wag mo na ngayon. Wag mo na natin biglain. Ngumiti rin naman ito na parang nakuha ang punto niya. Okay, makikita pa rin naman kita dito. Maliligawan pa rin naman kita kahit hindi kita maihahatid pa uwi. Hindi mo na rin ako kailangang sunduin. Hindi na rin kita madadala ng lunch dahil baka magtaka si mama kapag marami akong dinadalas na pagkain. Imporma niya pa. Ayaw man niya maglaho ang ngiti nito, ngunit wala na siya magagawa. Kailangan niyang dumistansya. Sabay pa rin naman tayo kakain, di ba? Pwede naman ako mag-order ng pagkain. Mabilis sa tanong nito. Hindi niya ito masagot. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ipinagpasalamat na lamang niya at may kumatok at sumilip ang sekretarya niya dahil nabaling ang atensyon nila roon. Sige sir. Mukhang busy ka po ngayon. May gagawin din po ako. Paalam niya rito at mabilis itong tinalikuran. Ngumiti naman ang sekretary sa kanya kaya sunuklian niya niya ito na isang pilit ng ngiti. Pagkarating naman niya sa opisina ay diretso upo na siya sa upuan at hindi na pinansin pa ang tingin sa kanya ng kasamahan niya. Tutok na tutok siya sa trabaho hanggang sa uwian na. Kung noon ay nagpapahuli siya, sa ngayon ay nakipagsabay na siya sa mga kasamahan niya. Gusto niyang maiwasan si Orly kahit hanggat maaari ay ayaw niyang makasalubong pa ito. Agad siyang umuwi sa apartment niya dahil hindi naman talaga totoo ang sinabi niya kay Orly kanina at nagsisinungaling lamang siya. Nagbihis naman siya pagkatapos ay nagluto at kumain na. Ilang sandali pa ay gumayak na rin. Kinabukasan ay 5 minuto bagong office hour ay tsaka siya pumasok sa opisina. Sinadya niya ito dahil para sa sure na hindi niya ito makikita pa. Ellie, pumunta pala rito si sir. Sabi pag dumating ka, pumunta ka daw sa opisina niya. Salubong sa kanya ni Ella pagkapasok niya. Sinong sir? Tanong niya. Wala naman kasi itong sinabi na pangalan. Sir Quinto, sabi pa nito. Napahinto siya sa paglagay ng purse sa kanyang mesa. Nang makabawi ay tuluyan niyang nilapag sa mesa ang purse at saka walang gana na umupo. Batid niya sinundan siya ng tingin ng ilang kasamahan niya, ngunit wala siyang pakialam. Kinuha niya ang cellphone. Pumungad naman sa kanya ang 10 mensahe nito, ngunit ang pinakabago lamang ang binasa niya. Kailangan natin mag-usap. Napataas ang kilay niya nang mabasa ang mensahe nito. Ano? Tungkol pa ito sa trabaho, sir? Dahil kung oo, pupunta na ako. Pero kung tungkol na naman ito sa personal nating buhay, mamaya na lang after ng trabaho. Reply pa niya. Maya-maya pa ay nag-reply naman ito. Please, let's talk. Kung ayaw mong pumunta, ako na lang ang pupunta dyan. Napapikit siya ng maniin at saka napasandal sa headrest ng kanyang upuan. Ellie, hindi ka pa pupunta? Tanong ng kanila manager. Tahimik siyang tumayo. Pupunta na. Napakuyom siya sa kanyang kamao.
Pagdating niya sa opisina nito ay naabutan naman niya itong nagpipirma ng mga papeles. May problema na naman ba, sir? Tanong niya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa dahil naiinis na rin siya. Kita niya ang pagkunot ng noo nito. Ako dapat ang nagtatanong yan, Ellie. May problema ba tayo? Napaiwas siya ng tingin. Nahihirapan na naman siya sa paglunok sa sarili niyang laway. Wala. Labas sa ilong na sabi niya. Ellie, may nagawa ba akong mali? Please, sabihin mo naman sa akin. Huwag ka naman ganito. Nababaliw na ako. Hindi naman ako tanga para hindi mapansin na iniiwasan mo ko. Hindi niya maiwasan na tumingin dito. Kita niya ang namumuong luha sa mata nito. Napakagat siya sa kanyang labi. Nakonsensya naman siya bigla dahil sa ginawa niyang pag-iwas without him knowing sa rason niya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Galit ako. Naiinis ako. Pagod na ako, Orly. Hindi ko na kasi alam kung tama pa ba itong ginagawa ko. Amin niya pa. Nagtaka naman ito. Anong ibig mo sabihin? Iniiwasan talaga kita. Oo, alam kong masyado akong sensitive, pero Orly, hindi mo ko masisisi. Takot ako. Takot ako na baka hindi na ako makabangon kapag hindi ko pa ilalay sarili ko sa'yo. Kasi Orly, hulog na ako. Hindi niya mapigilang sumigaw. Nakita naman niyang natigilan ito sa sinabi niya, kaya kinuha niyang pagkakataon na magsalita ulit. Masyado ako nag-overthink. Kasi gusto mo lang naman ako, diba? Gusto mo lang ako, pero hindi mahal. I'm just protecting myself bago pa mawala ang sarili ko sa akin. Tila pinoproseso pa rin nito ang sinasabi niya. Nang maproseso nito ang sinabi niya, ay tsaka itong ngumiti at tsaka mabilis siyang nilapitan. Wala itong sinayang na oras at dinamba agad siya ng yakap. Hindi naman ako nananaginip, diba? Tell me I'm not dreaming. Gosh, my sweetheart like me too. Hoy, umayos ka. Di lang like kundi love. Paglilinaw pa nito at umalis sa yakap nito, tsaka sinaman ito ng tingin. Natawa naman ito at tinaas ang kamay na para sumerender. Chill, sweetheart. I love you too. Natuod naman si Ellie sa kanyang narinig. Ilang ulit siyang napakurap. Nabalik lang siya sa ulirat nang halikan nito ang noon niya. Hindi mo kailangan na dumistansya, sweetheart. Hulog na rin ako. Isang gabi ka lang hindi nag-reply. Nagparamdam ay parang mababaliw na ako. Kinilig naman siya sa sinabi nito, ngunit hindi niya ito pinapahalata at sinamaan pa ito ng tingin. Tsk, love mo mukha mo. Kung mahal mo ko, bakit ka nangyayakap ng ibang babae? Bakit mo pinapahiram ang coat mo sa iba? Kumunot ang noon nito na tila hindi alam ang pinagsasabi niya. Naku Orly ha, wag ka magde-deny. Kitang-kita na yumakap ka kay Charlene. Sabi niya pa na makitang naguguluhan ito. Mula sa naguguluhan nitong ekspresyon ay bigla naman itong humagalpak ng tawa. Oh my God! Nagsaselos pa ang sweetheart ko? Tanong pa nito na para nangaasar. Mas lalong sumama ang tingin niya. Kinurot pa niya ang tagiliran nito kaya napaaray ito. Oh, sweetheart, tama na. Sadista naman ng mahal ko. Bulalas ito at sinikop ang kamay niya para pigilan siya sa pagkurot nito. Tumingin ito sa kanya nang nakangiti. Ngiti ng isang gabi rin niyang hindi nasilayan. Sweetheart, babae ko lang si Cher. Kita mo na? May babae ka palang iba. Tapos sa Shh! Naputol siya sa pagsasalita nang hinarang nito ang daliri sa labi niya kaya napatikom siya. Hayaan mo muna ako magpaliwanag, sweetheart. Okay lang ba? Hindi siya sumagot. Labagman sa loob ay sumagot siya. Hindi pa rin nawawala ang masamang tingin niya rito. Gaya na sabi ko, babae ko si Charlene dahil stepsister ko siya. Prinsesa namin yun ni Daddy, but of course, you're my queen.
Imbis na kiligin ay mas lalong sumama ang itsura niya. Ako ba'y pinagloloko mo? Paano mo naman naging stepsister si Charlene? At kung stepsister mo nga siya, bakit naman siya nagtatrabaho sa kumpanya nyo kung pwede naman siya mag-manage rin ng iba niyong properties? Akmang sasagot na si Orlene nang bigla namang bumukas ang pinto. Sabay silang napatingin doon. Nagulat naman siya na makita si Charlene. Habang si Charlene naman ay pabalik-balik na nakatingin sa kanila ni Orly. Buti nandito ka na, Charlene. Pagpaliwanag ka kay Ellie. Utos pa nito. Napakunot naman ang noo ni Charlene at saka sinarado ng pinto. Anong paliwanag? Teka, ano ba nangyari dito? Nakadisturbo ba ako? Sunod-sunod na tanong nito. Nagselos ang mahal ko sa'yo, kaya mag-explain ka. Seryosong sabi nito. Napangiwi naman siya. Tumawa naman si Charlene. Oh! So si Ellie pala ang tinutukoy mo na nililigawan mo, kuya? Napanting naman ang tenga ni Ellie na tawagin itong kuya si Orly. Marahan naman tumango si Orly. Yeah, at nagsaselos din siya noong nakayakap ka. Hoy, hindi ako nagselos. Bawi pa niya. Ano lang pala? Kung hindi ka nagselos, ano pala? Pangaasar pa nito. Umiwas siya na tingin dito. Nagtatampo lang. Labas sa ilong na sabi nito na siyang ikinahalpak ng tawa ng dalawa. Oh my gosh, Ellie! Salosa ka pala! Pero anyway, to clear everything, ako at si Orly, magkapatid kami. I'm his stepsister to be exact. Pinakasalan ng papa niya ang mama ko. Paglilinaw pa nito. Nahiya naman siya kaya napayakap siya nang wala sa oras kay Orly. Sinubsob niya ang mukha niya sa dibdib nito. Nahihiya ang sweetheart ko. Malambing na sabi nito at marahan na tumawa. Si Charlene naman ay napailing. Hay nako, pag-ibig nga naman. Sige, tuloy niyo na muna yan. Labas lang ako. Narinig naman niya ang yapak nito palabas. Na makalabas ito ay tsaka naman siya kumala sa pagkakayakap nito. Nagtagpo ang tingin nila, ngunit umiwas siya ng tingin. Nahihiya ka pa rin ba, sweetheart? Umiling siya at yumuko. Hindi mo na kailangan na mahiya. Since nag-confess ka naman, magko-confess na rin ako para dalawa na tayong mahihiya. Pag-aalo pa nito sa kanya. Napaangat siya ng tingin at napakunot ng noo. Huminga naman ito ng malalim bago nagsalita. Ako talaga ang nag-set ng date natin dalawa noon. Ako ang kumausap kay Tita Imelda na gusto kitang i-date. Buti na lang at pumayag si Tita, kaya sobrang happy ko noong araw na iyon. Mas lalo siya naguluhan. Paano mo nakilala si Mama? Hindi ito umimik at may kinuha sa bulsa nito. Napakunot naman ang noo niya nang itinaas ito ang kamay, hawak-hawak ang puting panyo. Pamilyar sa kanya yon. Alam kong hindi mo ako naalala. Ako yung nabangga mo noong unang dating ko pa lang dito bago ako ina-appoint na maging CEO. Hindi mo ako tinignan noong araw na iyon, kaya hindi mo ako maalala. Pero simula noong araw na iyon, hindi ka nawawala sa isip ko. Amin pa nito. Nakita niya ang pamumula ng tenga nito. Huminga naman ito ng malalim bago nagpatuloy. Hindi na ako nakapagtiis, kaya pinimbestigahan na kita. Kaya ako rin nakausap si Tita at ako binse. Patuloy pa nito. Napaawang ang kanyang labi sa sinabi nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Masyado siyang nagulat sa sinabi nito. Lumapit naman ito sa kanya. Nilapit ito ang mukha at yumuko ng kaunti para pantayan siya. Napalunok siya na magdikit ang noon nila. Kaya wala kang dapat ikaselos, sweetheart. Sa iyo lang ako. Sa una pa lang, sa iyo na ako. Nakuha mo ba? Malambing na sabi nito. Tumango naman siya at dahan-dahan na napalunok. Now that we have the same feelings for each other, will you be my girlfriend, Ellie? Napangiti siya. Dahan-dahan siyang tumango sabay sabi ng, Yes, Orly. Girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Hindi mapigilan ni Orly ang saya. Binuhat siya nito dahil sa tuwa.
Sweetheart, tama na. Nahihilo na ako. Sita niya rito. Napatigil naman ito. Huminto ito kaya bumaba siya at tumayo ng maayos. Gulat itong tumingin sa kanya. Anong tawag mo sa akin? Napakunot naman ang noo niya. Sweetheart, pag-uulit niya pa. Napahawak naman ito sa dibdib at napamura. Ganito pala ang feeling kapag tinatawag ka ng taong mahal mo gamit ang endearment niyo. Napailing naman si Ellie dito. Habang nakatingin kay Orly ay hindi niya maiwasan na mapangiti. Natutuwa siya dahil naging sila ng taong mahal niya. Sa process ng paliligaw nito, may nakuha rin siyang leksyon. Isa na rin dito ang hindi agad magpadala sa emosyon. Kailangan muna na makinig sa eksplanasyon bago gumawa ng desisyon. Pagkatapos sagutin ni Ellie si Orly at nagdesisyon naman sila na ipaalam sa lahat ang relasyon nila. Ayaw na ni Ellie pa na sikreto. Hula na rin siyang pake kung ma-issue. Ang importante sa kanya ay nagmahal siya ng totoo. Minahal niya ito sa kung sino ito at hindi dahil sa yaman nito. Nang inanunsyo nila ay lahat naman ay natuwa. Nagpalakpakan ang mga ito at ang iba ay naghihiyawan pa sa kilig. Kailan po bang kasal, sir? Nakangiting tanong ni Charlene na siyang nasasabik na rin. Nagkatingin na sina Orly at Ellie. Malapit na. Hintayin niyo lang ang invitation card. Sagot naman ni Ellie na siyang ikinagulat ni Orly. Papakasalan mo ko? Magiging asawa kita? Tapos magkakababy tayo? Sunod-sunod na tanong nito na parang bata. Napatawa naman siya at tumango. Sa isang iglap lang ay binuhat na siya nito habang umiikot-ikot sa sobrang tuwa. Hinayaan naman niya lang ito. Sa puntong yun, walang kapantay ng saya ni Ellie. Hindi siya nagkamali na sinagot niya ito dahil kahit lumipas pa ang mga oras, araw at buwan, ay nanatili pa rin ganoon ang pakikitungo nito. Malambing, maalaga at mapagmahal. Na-realize niya na kung mahal mo palang isang tao, kaya mo mag-take risk para sa taong yon. Kaya kung ngayon ay ramdam mo naman na minahal ka ng taong mahal mo, ay may kaunting feelings ang taong mahal mo para sa'yo. Better tell her or him your untold feelings before you end up losing everything or losing her or him for a lifetime. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muling na upload. Paalam!